Magandang hapon po. Sige po, hintayin lang po natin ang iba na makaupo. Sige po, upo kayo. Napupuno na naman tayo. Biyaya ni Lord. Sarap pagpuri kay Lord. Amen po ba? Palapakan nga po ulit natin sila. Thank you, Lord. Okay, batiin mo naman ang katabi mo. Sabi mo, good afternoon. Good afternoon. Batiin nasa likuran. Hi, hello. Welcome back, welcome home. Kamusta po kayong lahat? Parang mas malakas doon sa payaman ng payaman. Tinitingnan ko yung intensity ng boses eh. Mas mataas talaga doon sa payaman ng payaman. Pag nandito, pabanal ng pabanal. Medyo bumababa ng konti, no? J1 Culture. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ. I'm not extreme. Look for 18 and 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to preach the acceptable year of the Lord. Amen. Ready ka na ba? Ang title po ng i-share ko at kailangan ko talagang i-share ito, hindi ko to iiwasan at kailangan marinig to ng mga tao. Dahil malakas ang deklarasyon sa payaman ng payaman, kailangan nyo marinig ito. Ang title nito ay, Bakit Ako Magta-Tithes? Tapos na po ang preaching. Ito po ay may part 2. Dahil nung inaaral ko talagang humahaba, napakadami. At next week po yung part 2. Okay? Part 1 muna tayo. Parang nga pong introduction lang yung nagawa ko. Bakit ako magta-tithes? Kailangan kong ituro ito kasi sa totoo lang, hindi pa po tayo marunong nito. Karamihan dito, kasi marami ditong bago. Kailangan ituro ito para mapagpala ang church at mapagpala ang mga uma-attend sa church. Sino dito gusto mapagpala? Okay, kahit pa ako'y mag-declare tayo na mag-declare payaman ng payaman at may problema dito, pasensya na po kayo, ito ang magiging bara. Kaya hindi dumaloy ang matinding pagpapala. Sino dito gustong tanggalin ang bara? Kailangan matutunan niyo po ito. Huwag niyo po itong babasta-bastahin. Dahil nung ako po ay nagsimula sa church, ito talaga ang isa sa parte ng pagiging Kristiyano na may nawawala sa'yo. Yung pagpupuri, nawawala energy. Nawaubusan ka ng lakas. Pero ito'y talagang mahigpit ang nawawala dito. Sa halip na pambayad sa kung ano man, ay dito napupunta. Anyways, pag-usapan po natin. Sino gustong matuto? Amen. Amen. So what is tithe? Deuteronomy chapter 14, verse 22. You must set aside a tithe of your crops, 1/10 of all. Sabi nyo nga po, 1/10 of all. 10% ng lahat of all the crops you harvest each year. Noon kasi, harvest ang paraan ng blessings na tinatanggap. Noon, harvest sa pananim, harvest sa mga alagang hayop. Ngayon naman ay, ano po tinatanggap nyo na blessing? Pera or money. Kaya ang tithe ay 10% in Tagalog, ikapo ng lahat ng tinatanggap nating pagpapala. Kung kinikita mo ay hindi pera, for example, any kind, halimbawa kayo magsasaka, tumanggap ka ng ani, nagkaroon ka ng bigas, so yun ang kita mo. You can convert it into money. Yung katumbas niyang halaga, yun yung ita-tithes mo.
Halimbawa, verse muna tayo. Deuteronomy chapter 14 verses 23 up to following verses. Ituloy natin yung tungkol sa tithes. Iyong kakainin sa harapan ng Panginoon mong Diyos, sa dakong kanyang pipiliin na patatahanan sa kanyang pangalan. Ang ikasampung bahagi ng iyong trigo, ng iyong alak, sabi nung isa, pwede palang ang alak ha. Tandaan niyo po ha, wala pong alcohol doon ng alak. Pure fruits, grapes. Ano po? Walang alcohol. Baka po may makapagtalo pa sa akin dito. Okay, next. At ng inyong langis, at ang mga panganay na sa iyong bakahan at sa iyong kawan upang lagi kang matutong matakot sa Panginoon mong Diyos. Verse 24. At kung ang daan ay napakahaba para sa iyo, medyo malayo, mahaba ang daan. For example ay nag-abroad o kaya ay nagpunta sa ibang lugar at hindi makakapag-tithes, hindi madadala yung baka, hindi madadala yung ani na mga bigas, trigo, mga prutas. Anong gagawin? Ito daw po ang gagawin noon. Na ano pat hindi mo madala ang ikapo kapag pinagpala ka ng Diyos, sapagkat napakalayo sa iyo ng dakong pinili ng Panginoon mong Diyos na paglalagyan ng kanyang pangalan. Verse 25. Ay iyo ngang tutumbasan ng salapi at itatali mo ang salapi sa iyong kamay at pupunta ka sa dakong pipiliin ng Panginoon mong Diyos. Anong ibig sabihin? Kung hindi mo kayang mabuhat yung blessing, imagine mo naman, galing pang Batangas, mag-church dito, dala-dala ay baka. Ilalagay sa hindi naman kasi sa offering box natin yan. Ang gagawin mo, i-convert mo into money. Hindi mo dadalhin ditong baka. Or else, kumita ka ng puro repolyo, 10 sako. So yung isang sako sa church, halimbawa, kung saan manggaling kang lugar, dala-dala mo yung isang sako, pastor, ito ang tithes ko. Hindi na ganon. You will convert it into money. O, puntahan natin sa mga younger generation. Kumita ka sa Bitcoin, for example. May nagbi-Bitcoin ba dito? May kita ka, halimbawa, ay online money. Alam ka naman, pastor, ikaw na kumuha dito ha, yung tithes ko. Hindi na, i-convert mo into money. I-convert mo. Kasi, ang exchange natin ngayon through money. Kino-convert in the form of money. Gusto mo ay kuhanin sa ani, anak ng hayop, i-convert mo na lang ito into money. Dahil ito ang mode of exchange sa panahong ito. Sa panahon ngayon, ang tithes ay, makinig mabuti, 10%. Alam niyo ba po yung 10%? Ikapo. Pag sinabing ikapo, ito po ay, for example, 1,000 pesos. Magkano ang 10%? 100. Ang gagaling sa mathematics na kay J.A.1 Marikina. Madali lang, tagalin nyo lang yung nasa dulo. 1,000, tagal ang 0 sa dulo. Natira, 100. Yun ang tithes. Nakuha niyo po? Pag ikaw ay estudyante, makita sa kamay, estudyante, taas na. Alam ko na may estudyante kayo. Students, elementary, high school, college, ang tithes ay kinukuha sa baon. Kung nag-aaral, sino dito nagtatrabaho? Sa sweldo, kinukuha ang 10%. Sino dito may business? Sa kita sa negosyo, kinukuha ang 10%. Sa net income. Net income, hindi sa gross. Sino dito ang nagpapa-arkila or nagsasangla ng kung ano man? Yung tubo doon, yung interest doon, yun ang tinatites. Sino dito may sideline, side hustle? Kinukuhanan din po yun ng tithes, yung kita doon. May nagbigay sa'yo o nagtanim sa'yo. Mamaya, halimbawa, paglabas mo, may nag-abot sa'yo ng 1,000 pesos. Ayaw nyo? Kayo, kunwari pa kayo, ha? Gusto rin namang maabutan, ano? Halimbawa, may nagbigay sa'yo 1,000, automatically, kukuhanan mo ng tithes yun kasi pagpapala yun. Kaya sabi doon, 1/10 of all. So, lahat ng darating na pagpapala sa'yo, kukuhanan mo ng ikapo. Ilalagay mo agad ito sa red envelope. Hello, linggo-linggo, inaano na yan. Di ba kayo naririndi sa linggo-linggo sinasabi? Tithes po, red envelope. Tithes po, red envelope. Paulit-ulit yan. Hindi natatapos. Kapag ikaw ay magta-tithes, ibawas agad sa simula, hindi sa huli. Bakit, pastor? Kasi kapag hindi sa simula, mamaya, kulang na. Mamaya, hindi na naibigay kasi
nagastos na. Lalo na kung marami-rami kang babayaran at sa huli mo ba ibabawas, mamaya wala na. At kapag dumating ang blessings, isipin agad, ang tithes ay para kay Lord. Ibawas agad. Kasi habang hawak pa, habang nasa iyo pa, baka matukso pa, magastos pa, ibigay agad kay Lord. Alam niyo po ba, by God's grace, meron po dito, hindi ko na sasabihin ng pangalan, baka mautangan niyo pa. Napaka-bless. Alam niyo kung bakit? Kahit yun ay lumalayo, nagsisend ng tithes. Ikaw nga narito, paulit-ulit mo naririnig. Siya umaalis pero nagsisend ng tithes. Very faithful. Kaya naman, super blessed. Super blessed. Sige, palapakan mo si Lord. Pastor, saan dinadala ang tithes? Pastor, ba't mo nga itinuturo itong tithes? Tapatan na, sa dati nating pinanggalingan, walang turong ganito. Kung anong gusto mo ibigay. No, may biblical principle para pagpalain ka ng sobra ni Lord. At ito'y hindi ko alam noon. Kaya, ang buhay ko, ay nako, kadarating pa lang ng sahod, wala na. Darating pa lang yung didikit lang, ubos na. Ubos na. Bakit? Hindi kasi ako naturuan ng biblical principles ng pagdadala at pagbibigay. Kaya makinig ka mabuti, ito na ang paglaya mo sa kahirapan. Ito na ang pag-angat ng buhay mo, payaman ng payaman sa biyaya ni Lord. Saan dinadala ang tithes? Malakay 3:10a. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi, buo daw. Hello, buo. Sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Si Lord ang nagsasalita. At sa gayoy subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon na mahukbo. Ang tithes, ang isa-isahang verse na nagsabi si Lord na, subukin mo ako. Subukin mo ako, pagpapalain kita. Be honest, pagpapalain kita. Humanda ka. Yan. Saan dinadala? Sa church. To be specific, to your home church. Sabi nyo nga po, home church. Paano, Pastor, malalaman kung yun ang home church ko? Napakasimple lang. Kung saan ka kumakain ng Word of God. Pastor, pwede po ba dalawang pinagtatayksan? Hindi. Mamili ka sa isa. Isa lang. Kung saan ka kumakain ng Word, kung saan ka na-feed ng Word, doon ka magta-tithes. Wala nang iba pa. Kung ikaw ay member ng isang church at nag-abroad ka, ito yung mga nag-abroad. Nag-abroad ka. Yung home church na itinuturing mo, doon ka pa din magta-tithes. Yes. Lalo na't ikaw ay nanonood online. Doon ka pa rin magta-tithes, doon sa na-feed ka ng word. Pero, makinig mabuti, pero may pagkakataon na napapalitan ng home church mo. Kailan? Depende sa feeding mo. May makakilala ko, dati ito ang pastor niya. Pero ngayon, nag-iba na. So kung meron kang bago ngayon na na-feed ka doon, doon ka ngayon magta-tithes. O lalo na yung mga nag-a-abroad dyan. Pastor, naka-attend ako ng JA1 sa ibang bansa. Saan po ba ako magta-tithes? Yan. Hindi issue yan. Tanungin mo lang, saan ka ba na-feed ng word? Saan ka ba na-feed ng word? Sino ba nagpapakain sa'yo? Doon ka magta-tithes. Parehas po. Aba, magandang balita yan. Sige, 10%. Mag-decide ka na agad kung alin doon, kung sino talaga. Okay, mag-decide. Pastor, yung tithes, yung mga kausap ko naman dito, yung mga Christian na noon pa. Yung tithes, yung offerings, yung first fruit, pare-parehas lang yan. Yan. Atakihin natin yan. Ang sagot ay, no. Iba ang tithes, iba ang offering, iba ang first fruit. Magkakaiba yan. Nehemiah 12:44. Basahin natin mabuti. On that day, men were appointed to be in charge of the storerooms for the offerings, the first part of the harvest, and the tithes. Hiwa-hiwalay po ba? Nakita niyo po, pinaghiwa-hiwalay po dyan. Hindi ito sasabihin na hiwa-hiwalay kung pare-pareho lang. Bakit po sinabi na hiwa-hiwalay? Kasi magkakaiba. Kaya pinaghiwa-hiwalay po yan. Kaya ibang tithes, ibang offering, at iba ang first fruit. So sa tanong na, bakit ako magta-tithes? Sino nagtatanong na bakit ako magta-tithes?
Wala dito nun, hindi questionable siya yung tithes, di ba? I pray. Kaya ka nagtatanong ay dahil ayaw mo talaga magbigay. I pray. Hindi yun ang dahilan mo. Kaya ka nagtatanong kasi ang message behind your question is this. I pray na kaya mo tinatanong kasi gusto mo talagang malaman kung ano ito at gusto mo talagang maintindihan kung bakit ginagawa ito. Sino dito gusto talagang maintindihan kung bakit ginagawa ito? Amen. Kung madami. Hindi sa dahil ayaw mo ha. Palitan ng mindset. Palitan ng mindset. Okay, pag-usapan natin. 3 klase ng tao na hindi nagtitithes. Yan, dito muna tayo kasi alam mo na, dati nariyan din ako kasi wala pa ako sa church. Nung naturuan lang ako, di nalaman ko. Praise God. 3 klase ng tao na hindi nagtitithes. Tingnan niyo po ha kung saan po kayo dito. 6 po ito. 3 dyan, tapos mamaya may 3 pa uli. Okay? 3 klase ng hindi nagtitithes. Number 1, alternative giver. Pastor, ano yung alternative giver? Ito po mga terminology ito ay ginamit ko para mas madali yung maintindihan. Nag-research po talaga ako ng napakalalim. Alternative giver. What is this, Pastor? Sila ay hindi po nagdadala ng tithes, pero nagbibigay ng kulang sa 10%, sakto sa 10%, or lampas sa 10%. Anong ibig sabihin, Pastor? Sila yung nagsasabi na yung sa akin ay ibibigay ko na lang sa may hirap. Alternative. Ibibigay ko na lang po sa mahirap. Ibibigay ko na lang po sa nangangailangan. Sa charity. Ito po ay pwedeng in the form of donations or pagtulong sa iba. Marami akong kilala niyan, lalo mga artista. May mga dito kayo do-donate. Di ba? Ang tawag dyan, alternative giver. Sa halip na dalhin nila sa church, sila mismo ang nagdadala sa mga tao na nangangailangan, may hirap, at kung kanino pa na gusto nilang tulungan. Pero may sasabihin ako sa inyo, hindi ito biblical at hindi ganyan ang design ng tithes. Hindi ganyan ang design ng tithes. Ang tithes ay sa church dinadala. Hindi pwedeng alternative. At sasabihin mo, nagbigay naman ako sa mahirap, pastor At ako magta-tithes pa. Okay, papaliwanag ko sa iyo, makinig ka mabuti. Yes, good thing ang magbigay sa mahirap. Hindi masama yun. Mag-donate, hindi masama yun. Good thing. Or tumulong. Pero hindi ganito ang sinasabi ng Word of God. Bakit po sa church, pastor? Dahil mas mataas ang mission ng church kaysa sa ibang dinadala nito. Anong ibig sabihin, pastor? Pwede ang pagbibigay nila ay for survival. Nagugutom, kailangan pakainin. Walang tahanan, kailangan bigyan ng tahanan. Di ba? Nagdo-donate ka para matulungan sila? Yes, for survival. Pero ang pagbibigay sa church ay for salvation. Ang work sa labas ay for survival. 80, 100 years yung tinulungan mong tao sa palagay mo, buhay pa? Hindi nga, walang biro. Pero ang usapan dito, church, ang mission ng church ay salvation, eternal life. Habang buhay, walang hanggang buhay. Kaya kung sasabihin mo sa akin, ay pastor, binibigay ko naman po sa may hirap, ganito naman po ako, dito ko na po itatransfer. Sa halip na yan, ito na lang po ang gagawin ko. May sasabihin ako sa iyo mas mataas kapag sa church. Kasi ang design natin dito, hindi lang panglupa na panglangit pa. Amen. Sige, palapakan mo si Lord. Ikaw din, ano ba talaga yung pinaglalaban mo? Buhay sa lupa o buhay na walang hanggan? Pwede yan parehas. Pwede mo yan gawin, mag-donate, tumulong sa mahirap, pagbibigay sa mahirap, or nangangailangan, pwede mong gawin. Basta, nakapagdala ng tithes. Sabi mo sa may partner, pwedeng gawin, mag-tithes ka muna. Okay? Pwedeng tumulong, wala problema. Mag-tithes ka muna. Yung more than 10%. Naliwanag po? Okay. Kasi ito yung mga dahilan kung bakit di nagta-tithes. Pangalawa, non-tither. Pastor na yung non-tither. O halatang-halata naman. Hindi po nagbibigay ng ikapo or 10%. Dahilan. Wala nito dito. Walang pera. Pastor, kulang pa nga ang kita.
Walang pera, kulang pang kita, ayaw talaga magbigay dahil daming bayarin. O yan, ayan. Ito ang challenge ko sa inyo. Kaya ko kayo tinuturuang mag-tithes para hindi na kayo magkulang. Para hindi na kayo mawalan. Para hindi na kayo mangutang. Para hindi na kayo kapusin. Kaya ko tinuturo ito. Okay? Pastor naman, konti na nga, magdadala pa kami ng 10%. Ang tanong, ikaw ba'y tunay na nagtitiwala kay Lord? Ito ang tunay na labanan. Dali mag-worship. Panginoon, sa'yo ako, lulungod. Magbibigay na. Puri na lang. Baka maubusan ako. Non-tither. Hindi ka talaga nagtitiwala kay Lord. May utos si Lord na dapat gawin. Magdala ng ikapo, manampalataya. Bakit? Dito mapapakilos ang kamay ng Diyos. Marami ka nang sinubukan para umangat ang buhay. Alam ko, napakadami na. Sa dami na. Nagsugal ka pa nga noon. Hindi nga, walang biro. Nagsabong ka pa nga, tumaya ka pa nga sa color game. Ang dami mo na sinubukan para yumaman, para magka-extra money, or higit pa. Tapatan, ang tanong, ba't hindi mo subukan si Lord ngayon? I challenge you. Ang paraan ng mundo, sinubukan mo, pero ang paraan ni Lord, hindi. Kaya I challenge you. Susugal at susugal ko na lamang kay Lord na. At sure pa. Pastor, hindi ba kayo naaawa? Wala na nga, pinag-tights nyo pa. May sasabihin ako sa iyo ha, at yung mga pananaw mong yan, ibe-break ko ngayong araw na to lahat yan. Mark 12:41-44. May verse lagi tayo para magandang labanan. Makinig mabuti. Umupo siya. Sino to? Si Jesus umupo. Sa tapat ng kabangyaman. Gagawin ko na ito minsan. Pag giving, nakaupo ako dito. Kakaunti. Umupo si Jesus sa Umupo siya sa tapat ng kabangyaman sa offering box. At minasdan ang mga taong naguhulog ng salapi. Kaya huwag kayong magpe-pray na ganito ha. Huwag kayong magpe-pray na ganito ha. Lord, kita mo ang puso namin. Lord, kung ano man po ang maibigay namin. Lord, okay na po ito. Yan ka nag-aalay sa king. Nag-aalay ka ng pilay. Nag-aalay ka ng kulang. Hindi ka na pag-aalay sa king. Ganito, Lord, lahat ito para sa'yo. Umupo siya sa tapat ng kabangyaman at minasdan ang mga tao naguhulog ng salapi sa kabangyaman. Wala magpe-pray ng Lord, kita mo ang puso namin kahit anong amount. Tumitingin si Lord sa amount. Kita mo ga? Minamasdan niya ang taong naguhulog ng salapi sa kabangyaman. Maraming mayayaman naguhulog ng malaking halaga, parang J.A. Marikina. Maraming mayayaman naguhulog ng malaking halaga. Verse 42. Dumating ang isang babaeng balo. Babaeng balo, ibig sabihin, namatay na ang kanyang asawa. Solo na lang siya. Nangangailangan din to. Alam ko wala na yung kanyang asawa, wala magtatrabaho para sa kanya. At siya'y naghulog ng 2 kusing na ang halagay halos ang pera. Verse 43, pinalapit niya sa kanyang mga alagad. Sabi ni Jesus, disciples, lumapit kayo dito. Tingnan nyo to. Mamaya magpapalapit din ako habang may naguhulog. Lord, lapit ka nga dito. Tingnan mo yan. Pinagmamalaki ni Jesus yung babaeng balo. Pinalapit niya sa kanyang mga alagad. Sinabi sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang dukhang balong ito ang naghulog ng higit kaysa lahat ng naguhulog sa kabangyaman. Bakit? Verse 44, sapagkat silang lahat ay naguhulog mula sa kanilang kasaganaan, ngunit siya ang kanyang kasalatan ay inihulog ang lahat ng nasa kanya, ang kanyang buong kabuhayan. Hindi po ang hinihulog ng babae tithes. Anong hinihulog niya? All. 100%. Kaya sabi ni Lord, ito ang pinakamalaki sa lahat. 100%. Yung iba kasi may yaman sa Diyan, kaya nagbibigay ng malaki. Anong ibig ko sabihin? Pero hindi lang gusto kong focus dito. Ito ang gusto kong focus. Kung huling pera na ng babae, bakit hindi pinigilan ni Jesus? Kung huling pera na ng babae, bakit hindi pinigilan ni Jesus? Ay, huling pera mo na yan. Huwag mo na ibigay.
Pangkain mo na lang. Baka mamatay ka sa gutom. Pinigilan ba ni Jesus? No. Ano sabi ni Jesus? Pinagmalaki pa nga. Pinagmalaki pa nga niya. Hindi pinigilan ni Jesus ang babaeng balo na magbigay. Kahit yun na lang ang lahat sa kanya. Kahit maubusan siya, babae, ihulog mo talaga lahat. Hayaan mo maubusan ka. Walang awa naman si Jesus pag ganyan. Ganyan po ba? Kung sa iba, wag na. Huwag ka na mag-abala. O, ganyan tayo mga tao, di ba? Huwag ka na mag-abala, okay lang. Huling pera mo na, pagkain mo na. Pero bakit hindi pinigilan ni Jesus ang babaeng balo? Dahil ito ang paraan para pagpalain ang babae. Ayaw niyang manatiling ganon siya, kaya di niya pinigilan. Kung siya man ay kapos ngayon, hindi kita pipigilan at ituturo ko pa ang tithing kasi hindi ito para sa akin, hindi ito para sa church, ito ay para sa iyo. Kaya kung ikay kapos ngayon, lalo kita pipilitin magbigay. Lalo talaga kita pipilitin. Dadaanin ko talaga sa pulpit. The more ka magbigay, nakakailangan ka ngayon, the more ka magbigay. Si Jesus ang source. Siya magpapala sa iyo, humanda ka pag nakita ni Lord ang puso mo. Kapos ka ngayon, the more ka magbigay. Nagsisimula pa lang tayo. Bakit ako ganito ka-passionate? Kasi alam ko kung saan ako galing. Alam ko saan galing ako. Galing ako sa tambayan sa plaza. Pasayaw-sayaw, inaabot ng hating gabi. Walang pera, lakad pa uwi. Pa-jowa-jowa, panula ng pira. Alam mo kung saan ako galing. Pupunta kami sa sayawan. 5-6 na barangay, lakad kami. Abutin ng madaling araw, wala kaming pera. Pagpunta ko ng church, sasabihin sa akin, tithes, akong pera. Magbibigay pa ako, pero hindi. Iba si Lord. Sige, sabi ni Lord, 10%, sige na nga. Wala din naman, ibigay na. Gayon din naman, o next Sunday, tithes ulit. Unang taon, Lord, parang wala nangyayari. Wala talaga. Kasi pinagtutugma-tugma pa ni Lord ang mga pangyayari. Mamaya-maya, eto na, andito na si Dondon. Nakasakay na ng Suzuki ni Sir. Pinagpapaalaan niya Lord mukha ng iba't ibang kulay ng motones. Hindi ito para magmalaki. Gusto kong ipakita sa inyo kung saan ako galing. At kung nandiyan ka palang humanda ka, may gagawin si Lord sa buhay mo. Hindi ko ito iiwasang ituro. Hindi ko ito iiwasan. Dahil alam mo kung saan ako galing. Ito lang sinubukan ko, tithes lang. Nung simula, tithes lang. Pero nung tumagal, hindi na lang tithes. Umanda ka, narinig mo ito, J1 Marikina, mas masarap mag-celebrate pag alam mong si Lord ay pinagpapala ka, napapasayaw kang ganyan, no? Napapasayaw ka. Nawawala ako sa outline, nawawala. Noon, tayo lahat, yung iba yan naman ganito, nagbibigay kung anong makuha sa bulsa. Sino ganyan? May 20. Ayos na yan. Yung iba may bariya. Para tumunog. Alam ko yan, galing ako dyan. Kung anong nakuha sa bulsa yun ang ibibigay. Hello, para sa'yo talaga to. Yung iba ganyan lang, walang compute dahil wala namang itinuturo talaga specific na dapat gawin. Totoo yan. Walang specific, ngayon nga, tinuturuan ko kayo ng specific na gagawin. At ito pang ginagamit nilang verse, 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Ibabanat pa saan, gagamitan pa ako ng verse. You must each decide in your heart how much to give. And don't give reluctantly or in response to pressure. For God loves a cheerful who gives. For God's love a person who gives cheerfully. Yan ay binabanat na verse, di ba? Magbigay ng bukal sa puso. Ang ganda pakinggan, di ba? Pero may sasabihin ako sa iyo, Una, nung nagbigay ako ng tithes, ako'y cheerful. Ako'y masaya, salamat, nakasunod din. Nung nagsisimula. Pangalawa, yung verse na yan, hindi yan sa tithes, sa offering yan. Basahin niyo lang buo, pang-offering yan, hindi yan pang-tithes. Pangatlo, kung ikaw ay magbibigay na, yan ang basis. Anong basis? Sa palagay, anong basis dyan? You must each decide in your heart how much to give. Meron akong tanong sa iyo. Sa palagay mo, kung yan ang basis, mga gaano kaya kalaki ang ibibigay mo? Sasabihin ko sa iyo, ito na sagot, mas mababa sa tithes.
Hindi mo ko-question na isang bagay na alam mong kalalampasan mo pa yon. Kaya mo kino-question dahil hindi mo yung kaya. Di ba? Yan talaga yon. Eh, dapat cheerful daw po pag nagbigay. Hello, mamaya may sasabihin pa ako sa'yo. Hindi po ang term na ginamit sa tithes ay bigay. Pabalag nga ng Malakay 3:10, yung dalhin nyo sa bahay. Yan! Hindi naman sinabi ibigay eh. Ano sabi? Dalhin. Dahil hindi iyo. Dalhin. O, padala nga ng motor ko, akin yan. Padala nga ng sandok. Hihiram-hiram, hindi nagbabalik. Pahiram nga, dalhin mo nga yung hiniram mong yung kaserola. Gagamitin namin. Ano magsabi? Dalhin. Bakit dalhin? Hindi iyo, kaya pinapadala. Hindi sinabing ibigay. Sabi, dalhin. Dahil hindi iyo ang 10%. Lalalim tayo dyan sa isang araw, okay? Tuloy tayo. 2 Corinthians chapter 9 verse 6. Wait lang, balik. Verse 7 muna. Alam nyo, sige. Sabi mo naman, look, Pastor, ano na lang, yung decision na lang sa puso. Kailangan walang pressure. Kailangan cheerful pag nagbigay. Oh, may sasabihin ako sa iyo, ha? Basahin natin yung verse bago to. Kayo naman, lagi na ginamit yung verse 7. Verse 6 muna. Verse 6, basahan verse 6. Remember this, a farmer who plants only a few seeds will get a small crop. But the one who plants generously will get a generous crop. Ito lang ibig ko sabihin. Kung kino-question mo ang 10% at gusto mo mas mababa, don't expect na payamanin ka ni Lord. Kasi sabi sa verse, only few seeds will get a small crop. Gusto mo tumanggap na small crop? Few seeds, come on. Sino gusto mo magpala? Give generously. Lampasan mo pa. Matagal na akong takot. At yung iba dito, gayon na rin naman. Ibigay mo na, huwag ka nang tamarakot. Tandaan, gaano ka ka-generous? Lalampasan kaya ang amount ng tithes? Kung itutumbas mo sa iyong generosity, parang hindi yata. Kasi nga, kino-question mo na ngayon 10%. Yung pagiging generous mo kaya, ay nako, hindi mo alam ang meaning ng generosity. Mamaya magpapakita ko sa iyo yung generosity. Speaking of generosity, paano masasabing generous ang isang tao? Maliban sa mapagbigay ito, siyempre, mapagbigay, generous. Sige, sabihin mo nga, anong pamantayan? Paano magiging generous ang tao? Sino sasagot? Parang classroom lang, ano? Paano masasabing generous ang isang tao? Kulang na, nagbibigay pa. Yung binibigay, inutang pa. Malupit yun. Matindi yan. O ano, paano ang generous? Kita nyo na, kahit definition, kahit standard ng generosity, hindi nyo alam? Salamat sa 10% na tithes, may standard, may basis. Ang hirap malaman ng generous. Sa totoo lang, si Manny pa kayo kaya generous? Oh, generous pastor yun. Yung pagpaskoy, 2,000 pinamimigay. Generous! Ang tanong, kano ka natira? Ay, madami pastor. Malaki. Hindi ko masasabing generous yan. Salamat sa 10%. May standard, may basis. Kaya ang tithes ay napakagandang baseline. Baseline. Salamat sa standard. Pwede ang tinatanggap mo 10 pesos at nagtatice ka ng piso. You are blessed kasi 10% yon. Kaysa naman tumatanggap ng 1,000,000, ang bigay sa church ay 10 pesos. Kaya 10% ang basihan. Tithes ang basihan. Salamat sa basihan. Ang percentage ay akma at balanse para sa lahat. Akma at balanse para sa lahat. Ako po ay ma-teacher. Kaya yung 10% ay napakaganda po. Ako na po nagsasabi. Kaya ang 10% ay magandang basis para sa lahat. Mayaman, mahirap, estudyante, pinakamayaman. Ay, tignan nyo, napakaganda ng tithes. Bakit ako magtatice kung meron naman pong iba na hindi nagtatice pero ako okay naman ang buhay? Ba talagang nilalabanan ako ng mga tanong na ito? Ako po ito dati. Tinatanong ko lang sa sarili ko, no? Baka ganyan ka rin. Bakit ako magtatice kung meron naman pong iba na hindi nagtatice pero okay naman ang buhay? May ano sagot? Ito sagot. How sure are you na okay nga?
Tandaan, ang masaganang buhay ay hindi lang tungkol sa meron ka ng lahat ng bagay, kundi nang meron ka kahit isang bagay, pero masaya ka dito. Yan ang masaganang buhay. Ang dami-dami nga ng lahat, kumpleto nga lahat. Ay masakit naman ang garne, hindi naman magamit yung magagandang sasakyan. Sa palagay mo, masaganang buhay? Hindi mo pa rin masasabi na masagana. Yes, okay ang buhay. Pero nai-imagine mo ba ang kayang gawin ng Diyos sa taong yon kung magtatayos pa siya? Hindi ka design sa okay lang na buhay. Design ka para maging pagpapala sa iba. Ikaw naman, ang objective mo, okay na buhay, okay na yan. No. Ang design ni Lord, maging pagpapala ka sa iba. Ikaw ang blessing sa iba. Ikaw ang gagamitin ni Lord para yung isipin ng iba, ikaw ang magsolusyon. Hindi sa okay lang. Hindi dahil okay na ay okay. Okay ka ay okay na. No. Design ka para sumagana at maging daluyan ng pagpapala para sa iba. Sino dito gusto maging daluyan ng pagpapala para sa iba? Oh, ito naman. So talaga maganda yung mga verse natin eh. Verse versus verse. Pastor, bakit ako magtatights kung ang Diyos naman ay nagpapaulan sa mabuti at masama? Sino kabasa ng verse na yon? Makikita nyo po yun sa Matthew 5:45. Upang kayo'y maging mga anak ng inyong ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Ibig sabihin, nagpapaulan sa nagtatights at hindi nagtatights. Nagbibigay din si Lord, mabuti si Lord eh. Kahit nga yung masama, minsan nga pinagpapala pa ng sobra. Di ba? Napansin niya? Totoo yan. O bakit ako magtatights, pastor, kung si Lord naman nagpapaulan? Sa kahit kanino. O ito, sagot ko sa'yo. Totoo ang sinabi ng verse. Nagpapaulan. Magbigay ka ng tithes o hindi, magpapaulan pa din ang Diyos ng pagpapala sa'yo. Totoo yan. Pero, talaga lagi ako may pero no? Pero, hindi ko gusto para sa JA1 Marikina na ang ulan lang. Malakay 3:10. Dali ninyo ang buong isang bahagi ng kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahagi. Susubukin ninyo ako ngayon. Sabi ng Panginoon ng Makubo, tingnan ninyo kung hindi ko buksan ang durungan ng bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na wala sa pagkalagyan. Ikaw naman, ang gusto mo'y paulit papatak-patak. Kaya ganyan ang buhay mo, papatak-patak lang tinatanggap mo eh. Hindi ka maging pagpapala sa iba. May taniman sa church, magtatanim ng church. Hindi, wala po akong maibigay ngayon eh. Kasi tinatagaw pa, ulan-ulan lang yun eh. Papatak-patak lang eh. Ang sabi nun, ang nagtatay, bubuhusan niya na pagpapala, walang sukat, lalagyan. Kaya pag may taniman, wala ka doon. Kasi tinatagap mo ulan-ulan, papatak-patak. Masahod ka lang doon sa yerong napatak na tubig. Ang gusto ni Lord, bumuhos. Alam mo yung buhos? Yung tipo, wait lang. Bigyan nyo na. Intindihin mabuti kasi yung verse, intindihin mabuti. Ay nako. Manda ka talaga kayo napalalim ang pag-aaral ko dito. Huwag ka lang makontento sa paulan-ulan sa mga taong nagtatay, may pagpapalang ibinubuhos na walang sapat na kalalagyan. May paulan-ulan. Ano ka magiging pagpapala sa iba kung paulan-ulan lang? Ito lang para sa'yo. Kapatid, kung ngayon pa lang hindi ka nag-decide, mag-decide ka na talaga. Makikita nila ang pagkakaiba ng buhay ng mga taong nagtatights at mga taong hindi nagbibigay ng tithes. Makikita nila. Makikita nila ang tapat at hindi tapat. Mamaya may dededicate kami dito sa labas din, sa sasakyan, biyaya ni Lord. Tama raw. Nauna pa, bibilisan ng church, nauna siya. Imagine mo yan, may tama raw, hindi na magkakamali yun. Tama raw. Nasa labas mamaya, i-dedicate daw mamaya. Sumama po kayo ha, para magkaroon din kayo ng tama raw. Huwag puro mali. Praise God. Di pa ako galit, hindi pa explain lang. I encourage you, simulan mo na ang tithes, ito ay para sa'yo. Nasa hindi pa lang tayo nagtatights ha, hindi pa lang nagtatights.
O pangatlo, ano kayong una? Tatlong klase ng tao na hindi nagtatides. Number one, alternative giver. Ang ibig sabihin, hindi siya nagtatides pero binibigay sa kung ano, mga nangangailangan. Okay, di ba? Number two, non-tither, talaga hindi nagtatides. Wala talaga. Ito yung mga tao na ako, mabulot yun lang. At pangatlo, partial tither. Pa-partial. Ano po yung partial tither? Kasama po yan sa hindi nagtatides. Ano yung partial tither? Nagbibigay pero kulang sa ikapo or 10%. Pwedeng 9%, o kaya 5%, o 7, or 6. Basta kulang sa 10%. May dala din naman ng red envelope pag pupunta sa una, Nagtatides ako, red envelope. Pero yung laman, wala pang 10%. Napanood ko na yan. Hindi nagko-compute, estimate lang. Pero yung estimate, malamang kulang pa sa 10%. Sila yung tither daw, pero hindi pa talaga. Naka-red envelope din naman. Pero yung laman, hindi kumpleto sa 10%. Hindi matataba yung laman. Para sa mga partial tither, ito ang para sa'yo. Yung mga nag-o-offer din naman ng tithes, pero kulang. Genesis 4, 1-7. May story. Ito po yung story po ni Cain at ni Abel. At nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa, siya'y naglihina at ipinanganak si Cain. Sino nga Cain? At sinabi, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. Praise God. Verse 2. Kasunod dito ay ipinanganak niya ang kanyang kapatid na si Abel. Si Abel ay tagapag-alaga ng mga tupa at si Cain ay nagbubungkal ng lupa. So si Abel ay shepherd or nag-aalaga ng mga tupa. Samantalang si Cain ay farmer or magsasaka. Magkaiba ng trabaho. Verse 3. Sa paglipas ng panahon ay nagdala si Cain ng isang handog sa Panginoon mula sa mga bunga ng lupa. Nagdala rin si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan. Ang taba ng mga iyon. Sabi nyo pa, ang taba ng mga iyon. Diba? At pinahalagahan ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Verse 5. Subalit, hindi niya pinahalagahan si Cain at ang kanyang handog. Galit na galit si Cain at nagngingit-ngit ang kanyang mukha. Verse 6. Sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nagalit at bakit ka nagngingit-ngit ang iyong mukha? Verse 7, kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ka ba tatanggapin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ang kasalanan ay nag-aabang sa pintuan. Ikaw ang nais nito. Subalit, kailangang madaig mo ito. Sabi mo sa katabi mo, kailangang madaig mo ito. Dapat kumpleto ang 10%. Nagdala nga ng tithes. Si Cain, pero yung iba kinain. May bawas sa 10%. Hindi pinansin ni Lord. Ang pinansin niya yung kay Abel, ang tataba ng mga yon. Pinahalagahan ni Lord ang binigay. Tandaan nyo, may accounting sa langit, alam ni Lord yan. May accounting sa langit, alam ni Lord lahat yan. Kaya Christian, kailangan madaig mo ang iyong sarili kung ikaw ay partial tither, kulang-kulang. Alam niyo po ba ang ulan? Pagpunta po namin sa Batangas, pag alis po namin, naulan na konti. Pag nandito, hindi. Yan, yung po mga partial tither. Minsan may natatanggap, minsan wala. Partial din naman ang binigay Huwag ka mag-expect na marami at buhos kung partial din lamang. Ano? Hindi kumpleto sa 10%. Simulan mong makumpleto at kung kumpleto, tiyak na papahalagahan ng Diyos ang dala mo. Amen. Sige, palakpakan mo si Lord. Hindi ko nga alam kung bakit ko doon na-preach. Wala namang... Ano to? Tatlong klase ng taong hindi tither, hindi to bagay sa inyo. Dito tayo sa pangalawang side. Tatlong klase ng mga tao na naniniwala sa tithing. Yan, dyan tayo. Pinreach ko lang yun, hindi ko nga alam kung bakit. Wala namang dito. Dyan tayo, di ba? Tatlong klase ng tao na naniniwala sa tithing. Makinig ka mabuti para sa iyo to. Oh, grabe to. Basta grabe to. I-save mo ha. Magagamit mo talaga to. Number 1, regular tither. Regular. Exact 10%. Nagdadala ng tithes at hindi nakakamiss.
They compute exactly hanggang sentavo. Nagko-convert pa yun, nag-a-add pa yun ng sentavo, baka piso yun eh. May ibigay pa sa sobre. Nagko-compute talaga siya. At dinadala nila ito sa church, whatever happens. Inuuna nilang itago ito or ibawas para pag dumating ang linggo, nadadala nila ito. Hindi nila inuutang ito. Ito. Hindi inuutang ito or dinidelay. Delay. Inilalaban nila ito. Salamat sa mga regular tither. Kahit anong mangyari, inilalaban nila ang tithes. Hindi dinidelay at hindi rin inuutang. Ako pa personally, I thank God sa mga taong nagturo sa akin ng pagka-tithes. Thank you, Lord, sa freedom na hindi ko naranasan kahit na napakaganda ng work ko noon. Naging principal ako noon. Sa age na 24. Ang dami ko sideline. Dancer si pastor. Ang dami kong sidelines. Pero alam nyo, nakita ko, lagi pa ring ubos, kulang, kapos, at lagi pa ring nangungutang. Salamat sa nagturo sa akin ng tithes. Thank you, Lord. Nagkaroon ng financial freedom. Ang una kong naranasan ay parating na ang sahod. Ba't dumating na? May panggastos pa ako. Samantalang noon, darating pa lang ang sahod, na-compute ko na, dadaan lang sa palatubos na naman. Iba ang tithes. Iba ang pangako ni Lord. Tunay na bubuksan ang durungawan ng langit at ibubuhos ang pagpapala. Ikaw naman, sanay ka sa shower, pwede naman tabo. Diba? At sa mga tither dito, welcome sa mundong malaya ka. At humanda ka sa pagbubukas ng durungawan ng langit para sa'yo. Keep tithing. Keep bringing. May nangyayari. Expect ang pag-angat ng Diyos sa'yo at sa buong family mo. Humanda ka. Mga regular tither, humanda ka. Wala na akong masyado sasabihin kasi yung mga tao yun nag-decide na. Nag-decide na. No question at all. Because pinatunayan na ng Diyos na totoo ang kanyang pangako. At pinapatunayan pa ng Diyos. Number 2. Baka dito papasok yung iba. Irregular tither. Pastor, what is irregular tither? Naniniwala sa tithing, pero hindi sila consistent na nagbibigay ng tithes. Bakit po, Pastor, hindi consistent na nagbibigay ng tithes? Maybe, depende sa situation, kapag medyo kinapos, ay hindi. At kapag medyo labis, medyo nakakaluwag-luwag, tsaka sila magbibigay. Nagbibigay, pero hindi consistent. Or hindi pa ganun nagdi-decide to do it. Kulang pa sa word. Or kulang pa sa paniniwala sa kayang gawin ng Diyos sa gumagawa nito. I challenge you again, mga irregular tither. Ginagawa mo din naman, gawin mo na ng tama para sa'yo din to. Mga irregular tither. Pero wala din nito yata dito. Kung alam ba't kayo ito naisulat pa dito? Kung irregular ang pagbibigay, be consistent. Alam niyo ni Lord. Kita ni Lord. Ilaban mo lagi. Labis, kulang, ilalaban mo yan. Ibawas sa simula. Can I hear an amen? Mga irregular tither dyan. Para magandang usapan mamaya sa A-grouping. Sekreto lang ha, be honest. Tapos, kanya-kanyang grupo lang ha. Ang usapan. Uy, yung si sister pala hindi nagtatights. O walang ganyan ha, walang ganyanan ha. Walang ganyanan. Tapatan lang, be honest lang kung ano talaga. At pag umamin, tatandaan, may mangyayaring mas maganda. At kung nagdesisyon, may gagawing pagpapala si Lord sa'yo at pagpapalay ka talaga ng gusto ni Lord. Okay? And number 3, dito ko natatapusin, generous tither. Yee! Pastor, ano yan? Something new. What is generous tither? Akala ko ba 10%? O, makinig kayo mabuti ha. Nakaka-amaze po ito. Nagtatithe sila ng lampas sa 10%. Nag-i-exceed sa 10%. Kung 1,000 ang tinanggap, hindi 100 ang tithes nila. Pwedeng 200, 300, 400, 500.
Pastor, parang mahirap yan ah. Yung 10% niya, hindi ako makapasa. Yan pa kaya? Makinig ka mabuti. Nagtatice na lang pa sa 10%. Nag-i-exceed sa 10%. Pwede naman, basta yan ang dealing ni Lord sa'yo. Hindi ito required. It is a personal na pakikipag-usap niya kay Lord. Dealing niya yun kay Lord, kaya lampas. Meron mga kilalang ganyan na lampas sa 10%. Pero hindi kita pinipilit na gawin ito. 10% is okay. 10% is okay. Sinong kilala ito? Show the picture. O, di ba? Hindi nyo kilala? Sabi ko sa'yo, hindi nyo kilala, di ba? Pero sino nakakilala dito? Sino kilala yung logo na yan? Sino may alam ng Colgate? Ang Palmolive. Alam nyo yan? Tama? Kilala yan sa buong mundo yung Colgate. Pagpunta namin sa may Colgate pa rin eh. May Colgate pa rin kung saan-saan eh. Palmolive. Kilalang kilala po yan. Pero yung lalaki hindi nyo kilala. Tama? O, next picture. Kilala nyo yan? Hindi pa rin, di ba? Pero ito, kilala nyo ito. Logo. O, kilala nyo yan. Craft. Sari-sari po yan. May mga palaman, mga cheese, kung ano naman. Ito, kilala nyo to. Hindi pa rin, tama? Yung sunod na logo, kilala nyo yan. Tomato Heinz. Heinz. Tomato ketchup. Kilala yan sa buong mundo. At alam nyo po ba? First picture. Yung unang picture ng lalaki. Kaya yan. Yan po si William Colgate. Oh, di ba? William Colgate. Yung pangalawang picture ng tao, yan po si James Kraft. James Kraft. Yung pangatlong picture ng lalaki, yan po si Henry John Heinz. Sila po ang naka-imbento ng mga produktong yan. At alam niyo po ba, nung inaaral ko, they are generous tithers. Nung simula na hindi pa sila sikat, sila po yung nagtatice ng 10%. Silang tatlo. At hindi pa sila kumikita ng malaki noon, nagtatice na sila. Pero habang pinayayaman sila ni Lord, naging 20% yung tithes. Tapos pinayaman ulit ni Lord, naging 30% yung tithes. Until naging 50% yung tithes. May nabasa nga ako eh, hindi ko lang alam kung kanino sa kanilang tatlo. Umabot pa ng 70% yung tithes niya. At hindi ko lang alam kung totoo yung isang research ko ha. Sabi doon, nung malapit na siyang mamatay, ibinigay niya ng 100% ang lahat ng kita niya sa Panginoon. Kita niyo naman ang nangyari. Kilala sa buong mundo si Colgate, si Palmolive, si Heinz. Kilala sa buong mundo. Tunay na pinayaman ni Lord. Tunay na pinayaman ni Lord. Sobra. The more silang pinagpalan ni Lord, the more silang tumataas ang tithes. Pero again ha, being a regular tither is enough. Being a regular. Humanda ka sa kayang gawin ng Diyos sa regular, pagiging regular tither mo. Okay na yun. Pero kung talaga may dealing sa'yo si Lord, why not? Itinuro ko pa rin. Kasi may kakaibang dealing sa kanila. Malay mo, dito na lumabas na dito yung tao, nayayaman pa kay Henry C. noong panahon niya. Baka nasa JA1 Marikina na yon. Andiyan ka ba? Tatanungin mo ang SM. Ano papangalan mo? SSM. Super Mall. Mas malaki yung sayo. Hindi ko alam. Malay mo. Amen? SSM. Wala na akong time. Sayang. Magsisimula pa lang yung preaching ko eh. Introduction yun. Kasi kailangan ko ma-identify nyo muna kayong lahat. Amen? Kaya ito may part 2. Sa totoo alam, may kasunod pa yan. Madami pa. Kaso siguro naman sa turo kong yun, na-imagine nyo na ba? Alam ko na madami ka na sinubukan. Dami na. Dito ka sa biblical. Subukan mo si Lord sa pagkakataong ito. Bata ka pa, sino yung mga bata pa? Magsimula ka na mag-tithes. Kumanda ka sa kayang gawin ni Lord sa buhay mo. Ang dami dito pinagpapala ni Lord. At ako'y nakangiti na lang habang nagtatestify sa akin mga chat, kung ano namang sinasabi sa akin, grabe talaga si Lord. Ito lang sigurado ko. I encourage you na mag-tithes. Pero to the point na sobra kitang pipilitin ay hindi na. Hindi na. Kung hindi ka mag-tithes, at kung ang dahilan mo,
At aalis ka dito dahil sa tithes. Ay, huwag ka na mag-tithes, basta umatid ka. Okay lang sa akin. Umatid ka lang, huwag ka na mag-tithes, okay lang. Pero ito lang naman nasisiguraduhin ko sa iyo. Pagdating ng panahon, makikita ang pagkakaiba ng mga tither at hindi. Makikita ang pagkakaiba. At ayaw kitang makasama dun sa ikaw lagi ang ini-sponsoran, ikaw lagi ang binibigyan. Hindi mo pwede mabaliktad ang mundo. Ikaw nagbibigay, ikaw nag-sponsor, ikaw nagbabayad, ikaw ang nanlilibre, ikaw ang nagbibigay, tayo sa labas ang magbabayad lahat. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Pwede. Kaya sabihin mo dyan sa katabi mo, partner, ilang beses mo na rin lang narinig ito. Takpan mo yung kabilang tenga na lumalabas. Takpan mo yung kabilang tenga mo lumalabas. Isa puso mo to, gawin mo to ng consistently. Hindi mo maloloko si Lord. Alam niya kung sino talaga magpapalain. Amen? Pabot nga ng offering box. Practice na. Compute, practice. Meron po tayong colors ng envelope. Sa giving na po tayo magsisimula. Meron po tayong white envelope para sa offering. Red para sa tithes. Pastor, pwede po bang offering nila walang tithes? Unahin mo ang tithes. Red envelope. At meron tayong green first fruit. Napakatindi ng pangako sa tithes. Ibang klase ang pangako ni Lord sa tithes. Hindi ka matatakot. Yung part 2, huwag kayong absent kasi mas matindi ang pag-aaral natin next Sunday. Sinasabi ko na talaga, maganda talaga. Yung mga napanood yung mga preacher sa TikTok, sasagutin natin lahat ng kanilang mga pinaglalaban sa buhay. Amen? Ayan. Sa mga walang perang cash, meron po tayong online payment. Makikiscan na lamang po. Sabi nung isa, ako pa yung magta-tights ngayon, next weekend hindi na. Aba? Ay dahil na-preach ko ngayon ka lang magbibigay, ako may sasabihin sa iyo, hindi ka irregular tither. Ikaw ay regular tither or generous tither. Amen? Kaya wag na po kayo magpapilit sa nag-e-exhort dito linggo-linggo at namimilit, sasabihin magbigay na kayo ng tithes, ng offering. Hindi na. Diling nyo na yan kay Lord at alam ni Lord ang mga willing magdala at magbigay sa Panginoon. Amen po? Amen. Minsan, napansin niyo po ba, may mga nag-e-exhort dito, pinapatas yung envelope. Sabi ko nga, wag gawin yun, nakakahiya. Pero sa pagkakataon ito, parang maganda itaas ka, yung pinagmamalaki, nag-tights ako. I read. I read. Tayo po tumayo lahat. Yan na yung mga starting now. Simulan mo na mag-compute ng tithes ha. Kung hindi ka marunong mag-compute, magpa-compute ka sa akin. Send mo lang, ako mag-compute para sa'yo. Okay po? Compute ka lang. Compute ka lang. May nagsabi, Pastor, meron po akong nabasa sa chat. Dahil kung saan-saan daw po ginagamit ang giving sa church. Sinasabi na ko sa iyo ha. Ang employer ko dito si Lord. At lahat ng tatanggapin ng church na to ay si Lord ang magja-judge sa akin. Kung saan ko man ito gagamitin kasama ng mga elders ng church, sasabihin ko sa inyo, magtiwala po kayo dahil alam namin ang paglalagyan nito. Maraming tao makakilala sa Panginoon. At to be honest, nung nagsimula po kami dito, hindi madali. Bakit? Hindi makasurvive ang church. Ang gastos namin sa isang buhay, 50,000. Ang natin, wala pang 50. Wala pang minsan 10 lang or 18.
Imagine mo ang hirap noon. Hindi namin alam kung saan kami kukuha. Pero biyaya ni Lord. Naging faithful, naging tapat, dire-diretso lang. Tatandaan niyo po, darating ang panahon, makikita po natin kung ano mga ginagawa natin sa Panginoon. At sasabihin po natin, magtatayo po tayo ng church na para sa atin, sa biyaya ng Lord. Alam po yan ang ating mga elders dito. Nag-iipon po tayo. Sa isang araw, may sasakyan na rin po ang church. Yung talagang malalayo susunduin na. Kung talagang walang pamasahe. Pero naniniwala ko lahat naman magkakasakyan. Walang susunduin sa church na ito. Walang susunduin. Lahat ay magkakasakyan. Meron lang po ako isang request. May isa lang po ako request. Pag po kayo magbibigay na kangiti, cheerful giver daw po eh. Hindi nyo mo, Lord. Huwag naman malungkot. Cheerful. Pastor, kahirap naman na napipilitan. Basta ikay gumente para sa Panginoon. Amen. O meron pa. Pag kayo nagbigay, medyo i-organize natin na igitna natin, para hindi yung sama-sama na tayo dito, I-organize natin, ipag-pray mo talaga kay Lord. Pwede ka bang pumikit, ipag-pray mo kay Lord lahat ng dala mo. Sige, ipag-pray mo yan kay Lord. Sabihin mo ang gusto mong ani. Sabihin mo yung gusto mong matanggap. Lord, ito po ay para sa... Lord, I pray na ang aming finances ay maging stable. Lord, ang aming finances ay paangat ng paangat. Lord, ang aming finances, Lord, hindi kami nagkukulang. Lord, laging puno. May matindi kang ginagawa, Panginoon. And right now, kung naipag-pray mo na yan sa Panginoon, and you're willing to give to God right now, pwede ka na magbigay sa Panginoon. Pwede ka mas masaya. Mas masaya kung tugtog. Mas masaya yung tugtog. Pinapasaya ko nga sila pagbibigay eh. Bigay ha, masaya dapat ha. Sige po, pwede na po tayo magbigay sa Panginoon yung mga oras na to. Ating pastor at pinagmumulang ating na iyalang sa ganang abaw. Meron po akong announcement sa inyo, biyaya ni Lord. Sa totoo lang po, ang church po natin, nakakonect tayo sa main church. Ibig sabihin, everything, reports and everything, nagsasabit po tayo sa main church. At sa totoo lang po, kaya tayo nakakonect kasi hindi pa natin kayang tumindig sa sarili natin mga paa sa lahat ng ginagawa sa church. Pero sa totoo lang, last month, kinausap na po ako ng main na tayo po ay magsasabit ng proposal kasi biyaya po ni Lord. Biyaya po ni Lord. Tayo po ay sinabihan na magiging self-operating ng church natin.
And right now, pwede ba natin itaas ang ating mga kamay? Dalawang kamay. Kasi magdideklara ako ngayong oras na ito. Father God in heaven, by the authority given to me, Lord, as the senior pastor of JA1 Marikina, I declare, Lord, ang bawat isang narito, Lord God, Lord, iangat mo ang buhay ng bawat isa ngayon na! In Jesus' name! Lord, lahat ng nabimbin, pinigilan ng kaaway na pagpapala na dumating sa bawat isa, Lord. Lord, ibuhos mo ngayong oras na ito ang pagpapalang yun in Jesus' mighty name. And Father God, I declare, lahat ng ipinag-pray kanina ng bawat isa, Lord, answered prayers in Jesus' name. And Father God, I also declare na lahat, Panginoon, dito, sila, Panginoon, ay ulo, hindi buntot. Sila nagpapautang, hindi nangungutang. Sila ang nauuna, hindi nauuli. Lord, sila ang nagbibigay, sila ang nanlilibre, Panginoon. Lord, inaangat mo ang buhay ng bawat isa. In Jesus' name. And Panginoon, Lord, kahit mga estudyanteng narito, makikita ng mga tao sa paligid ng mga kaklase nila na iba ang level ng finances ng bawat isa. Lord, sa nagwa-work, I declare promotions. I declare pagtaas ng sahod. Sa mga negosyanteng naririto, I declare mas malaking kita. Marami pang negosyo dumating. In Jesus' name. In Jesus' name. And Lord, lahat ng napigilang pagpamala, Lord God, Lord, pinapadaloy ko yan ang matindi sa bawat isa right now. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. And Father God, I declare, Lord, pinuputol ko lahat ng sumpa ng kahirapan sa lugar na ito. Lord, pinuputol ko lahat ng sumpa ng pangungutang sa lugar na ito. Lord, ang design mo sa bawat isa ay maging pagpapala sa iba in Jesus' name. In Jesus' name. And right now, sige, itas mo kamay mo. Lord, biyayaan mo ang bawat isa. Lord, na maging regular tither. In Jesus' name. Lord, hayaan mong ikaw lagi ang mauna nila at maging sobra ang pagtitiwala nila sa iyo, Panginoon. Lord God, hayaan mo na sa larangang ito patunayan namin ang aming pag-ibig sa iyo. In Jesus' name. And Lord God, lahat, Panginoon, na noon ay nagtatights, Panginoon, pero nagkaroon ng problema. Right now, in the mighty name of Jesus, ipinabalik ng Panginoon. Ngayon, lahat ng nawala sa kanila, iniaangat ng Diyos ang buhay ng bawat isa. Lord, wala kang hinahayaan na anak mo na magkulang sa pangalan ng Panginoong Jesus. And right now, sa bagong walang na nakarinig nito, Lord, I declare, sa pagsubok pa lang nila nito, Lord, may ginagawa ka na sa buhay nila. May pag-aangat na sa buhay nila. May matinding dagdag sa buhay nila. I declare, matinding blessings ang dumating sa iyo right now in Jesus' name. In Jesus' name. And Father God, excited po kami sa gagawin mo. Excited po kami. Thank you, Lord God. This we pray in Jesus' name.